Mga bilang Kapitulo 16. Umialsa si Korah laban kina Moises at Aaron. Si Kor nga na anak ni Ishar, na anak ni Koth, na anak ni Levi sangpo ni Dathan at ni Abiram na mga anak ni Eliab, at si Han na anak ni Peleth, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuhan ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moises, na kasama ng ilang mga anak ni Israel, na 250 prinsipe sa kapisanan na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron, at sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, hanggang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila, bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? At nang marinig ni Moises, ay nagpatira pa. At sinalita niya kay Kor at sa kanyang buong pulutong, na sinasabi, sa kinaumagahan ay ipakikilala ng Panginoon kung sino ang kanya, at kung sino ang banal, at kung sino ang palalapitin niya sa kanya, sa makatuwid bagay ang piliin ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Ito'y inyong gawin, kumuha kayo ng mga sauban, si Kor at ang kanyang buong pulutong. At lagyan ninyo ng apoy at patungan ninyo ng kamangyan bukas sa harap ng Panginoon, at mangyayari na ang tao na piliin ng Panginoon, ay siyang banal, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, kayong mga anak ni Levi. At sinabi ni Moises kay Kor, dinggin ninyo ngayon, kayong mga anak ni Levi. Minumunting bagay pa ba ninyo na kayo'y ibinukod ng Diyos ng Israel sa kapisanan ng Israel, upang ay lapit niya kayo sa Kanya, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapisanan ng mga siwa sa kanila. At inilapit kanya sangpo ng lahat ng iyong mga kapatid na mga anak ni Levi. At hangarin din naman ninyo ang pagkasaserdote. Kaya't ikaw at ang iyong buong pulutong ay napipisan laban sa Panginoon, at si Aaron, ano nga't siya inyong inupusala. At ipinatawag ni Moises si Dathan at si Abiram, na mga anak ni Eliab, at kanilang sinabi, hindi kami sasampa. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, upang kami ay patayin sa ilang, kundi napapanginoon ka pa man din sa amin. Bukod dito'y hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan, dudukitan mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa. Hinahatulan ng Diyos si Korah. At si Moises ay nag-init na mainam, at sinabi sa Panginoon, huwag mong pagpitiganan ang kanilang handog, ako'y hindi kumuha ng isang asno sa kanila ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila. At sinabi ni Moises kay Kor, humarap ka at ang iyong buong kapisanan sa Panginoon, ikaw, at sila, at si Aaron, bukas. At kumuha ang bawat isa ng kanyang sauban, at lagyan ninyo ng kamangyan, at dalhin ninyo sa harap ng Panginoon, na bawat isa'y magdala ng kanyang sauban, na 250 sauban, ikaw naman at si Aaron, bawat isa sa inyo'y may kanyang sauban. At kinuha ng bawat isa ang kanyang sauban, at kanilang nilagyan ng apoy at kanilang pinatungan ng kamangyan, at sila'y tumayo sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na kasama ni Moises at ni Aaron. At pinisan ni Kor ang buong kapisanan laban sa kanila sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa buong kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sinasabi, humiwalay kayo sa gitna ng kapisanang ito, upang aking lipulin sila sa isang sandali. At sila'y nagpatira pa, at nagsabi, O Diyos, na Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapisanan? At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, salitain mo sa kapisanan na iyong sabihin, lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kor, ni Dathan, at ni Abiram. At si Moises ay tumayo at naparoon kay Dathan at kay Abiram, at ang mga matanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moises sa kapisanan na sinasabi, magsilayo kayo, isinasamo ko sa inyo, sa mga tolda ng masasamang taong ito, at huwag kayong humipon ng anumang bagay nila, baka kayo'y mamatay sa lahat nilang kasalanan. Gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kor, ni Dathan, at ni Abiram sa lahat ng dako, at si Dathan at si Abiram ay nagsilabas, at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda, at ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak, at ang kanilang bata. At sinabi ni Moises, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinathan ng aking sariling pag-iisip.
kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, sangko ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Sheol, ay inyong ang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. At nangyari, na pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bamuka. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila, at ang kanilang mga sangbahayan, at ang lahat ng lalaki na nauukol kay Kor, at lahat ng kanilang pag-aari. Naanupat sila at lahat ng nauukol sa kanila, ay nababang buhay sa Sheol, at sila'y pinagtikuman ng lupa, at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila, sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo'y lamunin ng lupa. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon, at nilamon ang 205 pang lalaki na naghandog ng kamangyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, salitain mo kay Eleazar na anak ni Aaron na saserdote, na kanyang kunin ang mga sauban sa sunog, at magkalat ng apoy doon, sapagkat mga banal yaon. Pati ng mga sauban ng mga makasalanang ito laban sa kanilang sariling buhay, at gawin mo sa kanilang mga laminang pinukpok na pinakapangtakip sa dambana, sapagkat kanilang inihandog sa harap ng Panginoon, kaya't mga banal, at magiging isang tanda sa mga anak ni Israel. At kinuha ni Eleazar na saserdote ang mga tansong sauban na inihandog ng mga nasunog, at kanilang pinukpok na ginawang pinakapangtakip sa dambana. Upang maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel, upang sinumang ibang tao na hindi sa mga anak ni Aaron ay huwag lumapit na magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon, upang huwag magaya kay Kor at sa kanyang mga kasama, gaya ng sinalita ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Moises. Pagreklamo ng Israel laban kina Moises at Aaron. Datapwat sa kinabukasan ay inupusalan ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron, na sinasabi, inyong pinatay ang bayan ng Panginoon. Humahatol ang Diyos sa Israel. At nangyari, nang magpipisan ang kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron, na sila'y tumingin sa dako ng tabernakulo ng kapisanan, at, narito, tinakpan ng ulap at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At si Moises at si Aaron ay naparoon sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapisanang ito, upang aking lipulin sila sa isang sandali, at sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong sauban, at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan, at dalhin mong madali sa kapisanan, at itubos mo sa kanila, sapagkat may galit na lumabas sa harap ng Panginoon, ang salot ay nagpapasimula na. At kinuha ni Aaron gaya ng sinalita ni Moises, at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan, at, narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan, at siya'y naglagay ng kamangyan at itinubos sa bayan. At siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay, at ang salot ay tumigil. Ang nangamatay nga sa salot ay 14,700, bukod pa yaong nangamatay dahil kay Kor. At si Aaron ay nagbalik kay Moises sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang salot ay tumigil.